Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Alam na niya kung sino yon dahil wala namang basta pumapasok doon maliban sa kanyang mga kaibigan. Balita ko, nakakulong daw si Mr. Lee. Naupo si RV sa upuang nasa harapan ng kanyang table. Oo, muntik nang may gawa ng masama sa isang empleyado dito. Sagot niya sa kaibigan. Halata ang gulat sa mata nito. Baka naman chismis lang yon. Sagot ni RV sa kanya. Ako mismo nakakita. Tugon niya sa kaibigan. Nakita na mismo ang dalawa kong matang kanyang kahayupan. Nakakadiri siya. Hindi na siya naawa sa tao. May gigil ang kanyang tinig at nakakuyom ang kanyang kamao. Pre, chill. Natatawa si RV sa kanya. Maganda siguro yung babae. Bakit niya gugustuhin kung hindi maganda? Hindi siya maganda. Wika niya dito. Oh, may empleyado ka bang pangit dito? Nagtataka nitong tanong. Ubod siya ng ganda pre, mula ulo hanggang paa. Baka naman mamaya mula ulo, mukhang paa yan. Tumayo ito at nagtungo sa couch. Sumandal pa ito doon. Dinala niya ang laptop at ipinakita niya sa kaibigan ang larawan ni Sabi. Halos lumuwang mata nito sa labis sa pagkamangha. Totoo bang babae yan pre? I mean, hindi bakla ha? Nag-e-exist ba yan? Titig na titig ito doon at agad niyang isinara ang kanyang laptop. Mukhang balak pa ng kaibigan niya na unahan siya. Totoong babae yan at akin yan. Maghanap ka na lang ng iba. Sagot niya dito. Rules natin yan. Hindi tayo mag-aagawan sa babae. May halong pagbabanta ang kanyang boses na labis na ikinatawa nito. Parang gwardya. Hindi pa man nililigawan inaangkin na. Malakas itong tumawa. Nakakita siya ng papel at nilamukos yun, saka isinubo sa kanyang kaibigan. Maluha-luha ito nang mailuwa ang papel. Gago ka talaga pre. Sinuntok siya ni RV sa balikat. Ikaw kasi napaka-intrimitido mo. Kakilala kong babae yan, hindi niya lang ako matandaan. Sagot niya dito. Kung natatandaan mo, yung babaeng ipinapahanap ko kay Rick noon sa Manila, siya yun. Paliwanag niya sa kaibigan. Natigilan ito saka siya tinignan ng seryoso. Yung naka one night stand mo? Yes, siya yung babaeng yun. Tumango-tango pa siya. Iyon ang dahilan kaya pumayag ka na makipag-cool off kay Raquel? Alam ng kaibigan niya tungkol kay Sabi. Hinanap nila ito sa Manila, dito lang pala nila matatagpuan sa Bataan. Tinanguan niya si RV. Kung ako nga ikaw, hahanapin ko talaga yan. Baka naman filter lang yan. Gago, filter nakita ko nga ito muntik ng gawing bopis si Mr. Lee. Kung hindi ako nakarating agad, baka naging tanghalian na siya ng kalbong yon. Sagot niya sa kanyang kaibigan. Nakatingin lang ito sa kanya. Oh, bakit ganyan makatingin? Anong problema mo? Naninibago lang ako sa'yo. Kay Raquel ka lang, nagkaganyan nun. Ngayon, may iba ka nang natitipuhan. Alam mo, baka yan ang dawan mo. Nasa mood mambus ka si RV. Alam nito ang pinagdaanan niya sa babae. Noong panahong iniwan siya ni Raquel, halos gumuho ang kanyang mundo. Halos nawala na siya ng oras sa sarili niya. Ngayon pala siya nang bumove on noong magtagpo sila ni Sabi. Lalabas lang sana siya upang malibang at nagkataong ang kanyang mga kaibigan ay abala sa mga ginagawa. Mabuti na lang at nandoon si Sabi na nilibang siya ng husto hanggang sa kama. Sino mag-aakalang makakatikim siya ng babaeng birhen sa panahon ngayon? Ang tipo pa naman ni Sabi parang pakawalang babae dahil sa sexy nitong pananamit. Lalo pa siya nagduda dito nung malasing na dahil ang tao daw ay nagsasabi ng totoo kapag may karga ng alak. Ang akala niyang pakawalang babae ay isa palang buong-buo pa at walang karanasan kahit sa paghalik. Kaya noong magsingan niyang wala ito sa kanyang tabi, bumalikwas siya ng bangon. At kaagad na hinanap ito na ayon sa gwardya na wala pa daw araw ay umalis na. Sa loob ng isang buwan na hinanap nila ito sa Manila, dito pa pala niya ito matatagpuan sa kanyang sariling kumpanya. Naniniwala na tuloy siya na kapag para sa'yo, darating yan at sa'yo pa rin babalik. Saan kaya siya nakatira? Nasambit na lang ng kanyang bibig. Napatingin sa kanya si RV. Par, ayan ang resume mo, basahin mo. Minsan, guwapo ka na lang talaga pero wala kang utak ka. Napailing ang kanyang kaibigan. Gamitin din ng ulo, wag puro pagpapatigas ang alam. Sorry ha. Pangungot siya niya dito.
Talino mo kasi, ang perfect mo pa. Small thing. May nakalimutan ka pa. Humihirit pa talaga si RV. Ano na naman yon? Nangunot ang kanyang noo. Marahil ay kalokohan na naman ang sasabihin ng lalaking ito. Guwapo. Mayabang nitong pinagpag ang kanyang suot na suot at tumayo na matikas sa matikas. Baka kuwago. Binato niya ito ng papel. Hindi ka mayabang, promise. Sabi niya pa dito. Hindi naman, I'm just being honest. Alam mo naman tayo, matitino at madaling kausap. Tumingin pa ito sa salamin saka kumuha ng suklay. Sinipat-sipat pa ang itsura. Ang gwapo mo talaga. Humalik pa si RV sa hangin. Ikaw nakakadiri ka. Minsan iniisip ko kung lalaki ka ba talaga. Napailing pa siya dito. At tag-umpisa ng umarte ng beke ang isang ito. Wait, mami, wag ganon. Sige ka, ikaw i-getsing kong maging papaballs ko. May pagpikit pa ito. Naglakad pa ito ng pakending-kending palapit sa kanya, sabay dekwatro at yakap sa kanyang balikat. Papa, please, kiss me, kiss me. Pinipilit siyang halikan ni Orvie. Nagkataon naman na hindi pala nakalapit ang pinto at naitulak ito ni Malaya ng kanilang HR. Nagulantang ito sa kanilang dalawa. Agad naman tumayo si RV buhat sa pagkakaupo sa kanyang kandungan. Sorry po sir, hindi ko po alam na... Hindi na ito maituloy ang sasabihin at parang hindi alam kung paano mag-e-explain. Anong kailangan mo? Tumayo siya at inayos ang suot na coat. Si RV naman ay umupo sa harapan ng lamesa at pigilan tawang nais pakawalan. Tinitignan niya ito ng masama. Bukas ko po, in-schedule ang meeting nyo. Nauutal nito ang sabi sa kanya. Okay, may iba ka pang sasabihin? Tanong niya sa babaeng halos hindi na makakilala. Hindi nito inaasahan ang naabutan tagpo sa pagitan nila ni RV. Sige po sir, mauna na po ako. Paalam nito. Narinig pa niya ang ibinulong ng babae. Sayang, mga gwapo pero gwapo rin ang gusto. Hindi na niya yon binigyan pa ng pansin. Tumingin siya kay RV na nagumpisang pumunghalit ng tawa. Nahuli tayo, Papa. Pabakla nitong sabi sa kanya. Malalantad ang ating relasyon. Umalis ka na bago pa kita matagtad at malagay ang sarili ko sa kahiyan. Bisit ka. Kung ano-ano kasing ginagawa mo. Pagtataboy niya dito, agad naman tumayo ang lalaki. Ayain mo ako bukas para makilala ko sa personal na babae nga na. Kung totoong maganda nga at hindi filter. Saka ito pa sipol-sipol na lumabas ng kanyang opisina habang nakapumulsa ang mga kamay. Sabi point of view. Papasok pa lang siya sa opisina, naririnig na niya ang bulungan ng mga naroroon tungkol sa pagkakakulong ni Mr. Lee. Napadako siya sa kumpulan ng inang kababaihan na malapit sa reception. Sino kaya yung ginawa ng masama ng panot na yun ngayon? Buti naman may tumayo na upang maipakulong ang manyak na yun. Sinabi mo pa, sa dami ng namanyok ng dito, dapat lang na makulong siya no? Balita nga, marami yung anak, iba-ibang ina. Wala kasing nagkakagusto doon. Hindi na nga magandang itsura. Ibinagay pang ugali. Totoo yan. Akala mo pa kung sino matalino yun, wala namang alam sa computer. Bakit pa hindi napapaalis yun? Malakas yun sa manager. Kamag-anak niya kasi yun. Pinaaral niya kaya yun, kaya lakas-lakasan ng loob. Sana naman mapansin ni Sir mga hinaing ng iba dito, no? Hindi yun sa matataas lang siya nakikinig. Trot mga sisi. Yan din ang hirap, wala tayong karapatang mag-voice out na nais natin regarding sa work. Para kasing gwardiya mga heads natin, ako. Bumukas ng elevator kaya natigil ng kanyang pakikinig sa mga ito. Lumaki ang tenga niya sa chismis na yon. Kaya siya sinusunod na lang niya ang lahat upang hindi siya mapag-initan. Mahirap yung wala man lang siya nagiging kaibigan sa opisinang yon. Parang laging galit sa kanya mga kasama. Pagbukas ng pinto, bumungad pa rin sa kanyang kumpulan ng mga taong pinagchichismisan ang nangyari. Marami ang natutuwa dahil wala na ang manyak na iyon sa aming department. Sino kayang babaeng ginawa nun ng kapanyakan? Butit na huli no? Sino daw nakakita? Ibang department yata. Dapat isinama na yung pamangkin niya na mayabang din. Sino mayabang? Malagong ang boses ng aming manager. Pinag-uusapan niyo ba ako? Nako, hindi po sir. Nakayukong sabi ng grupo ni Alena.
May iba po kaming pinag-uusapan. Kumibot-kibot ang labi nito. Ang aming manager ay pamangkin ng aming supervisor. Nauna itong mapromote dahil na rin sa lakas nito sa board. May iba pa itong kamag-anak na naroroon kaya walang magtangkang sumalungat sa mga nais nito. Hoy ikaw, tawag dito sa kanya. Ipagtimpla mo nga kami ng kapet, ipasok mo sa boardroom. May meeting doon. Utos ito sa kanya. Ilagay mo sa cups na may mga takip. Baka mamaya puro katangahan na naman ang gawin mo. Okay po sir. Sagot niya dito. Ang isang buwang pagtrato nito sa kanya ay hindi katanggap-tanggap subalit kailangan niya magtrabaho upang mabuhay. Ang mga tao naman sa HR ay mababait. Hindi niya malaman kung bakit ang ugali ng mga narito sa department na ito. Kung itrato siya ay parang utusan. Nung minsang masirang elevator, pinabili siya ng mga ito sa labas. May meeting din noon, hindi siya naka-join. At ngayon mukhang ayaw na naman siyang isali ng kanyang mga kasama sa meeting. Nagpupuyos ang kanyang kalooban dahil ramdam niyang pinagtutulungan siya ng mga ito. Tumunog ang intercom mula iyon sa HR. Yes? Biglang bumaba at lumambing ang tinig ng kanyang manager na parang isang maamong tupa. Ready ng function room sir, akyat na po kayo sa 8th floor. Lahat daw po a-attend. Sabi ng nasa kabilang linya. Yes ma'am, paakyat na kami, salamat. Pagkaputol ng tawag, agad humarap sa lahat ng aming manager. Tara na sa 8th floor, at ikaw. Baling niya sa akin. Ipaserox mo to. Itinuro niyang bunto ng papel. Pero sir, sabi niyo po magtimpla ako ng kape? Tanong niya dito na medyo naguguluhan na. At saka aaten po ako ng meeting, lahat daw po kasali. Hindi ka naman kailangan doon kasi bobo ka naman. At saka baguhan ka lang. Ang mga umaaten doon ay ang mga regular employees ay hindi ka naman regular. Isa pa, hindi ka mare-regular kahit kailan. Punsol niya sa akin. Ang kanyang huling hibla ng pasensya ay biglang naputol. Namula siya. Hindi lang sa hiya kundi sa galit. Hindi niya mawari kung saan hinuhugot ang taong ito ang galit sa kanya. Oh, galit ka? Ngumisi pa ito sa kanya. Everyone, itong babaeng ito nga pala ang kalandian ni Tito nung araw na huliin siya. Biruin niyo, narito siya ng araw na walang pasok. Bakit kaya? Malakas ang tinig nito na nakapagpalingon sa lahat ng naroroon. Kaya pala mainit ang dugo ko sa kanya. Totoo ba? Kaya pala hindi natin siya gusto. Maganda nga malandi naman. Baka kulang ang ibinayad ni Sir. Kaya siguro natanggap dito kasi jowa ni Sir Lian. Sa opisina pa talaga siya naghasik ng lagim. Gumawa pa ng kwento para mapansin, wala kasing kaibigan. Kaya nga, may mga babae talagang ganyan, kaya pala madala siya ang bukang bibig ni Sir. Bulong-bulungan niyon ang kanyang mga katrabaho. Halos hindi siya makapaniwala na ganoon ang pagkakakilala sa kanya ng mga tao doon. Ang akala nila'y nilalandi niya ang kanilang supervisor. Kaya kayo, alagaan yung mga asawa niyo at takatago sa magandang mukha niyan ay makamandag na ahas na handang manuklaw pa ilalim. Pumalakpak pa si Mr. Jeronimo. Iurong mo ang kaso sa tito ko kung ayaw mo samain ka sa akin. At bakit siya sasamain sa'yo? Malakas ang tinig ni Sebastian. Nasa pintuan ito kasamang kaibigan nitong si RV. Naglakad ito patungo sa kanya at saka hinarap ang lalaki. Ano nangyayari dito? Sir, wala po. Pinagsasabihan ko lang po si Miss Sandejas. Yumuko pa ito. Gumawa po siya ng issue tungkol sa tito ko. Mabait po si tito at malambing. May relasyon po sila. Ibig mong sabihin, sinungaling yung nakakita sa tito mo na nilalapastangan si Miss Sandejas? Pumalukip-kip pa si Sebastian at humawak sa kanyang baba at hinimas-himas pa yon. Baka nga po yung nakakita sir kasabot ni Miss Sandejas. Gusto nilang kikilan ng tito ko. Pangangatwiran pa nito. May, itatanong pala ako sa iyo, Mr. Jeronimo. Naglakad si Sebastian papunta sa table niya kung saan naroroon ang kanyang pangalan. Ano po yun, sir? Nag-angat ito ng paningin. Bakit hindi natin nakasama last meeting si Miss Sandejas? Itinuko din Sebastian ang kanyang kamay sa lamesa ni Sabi, saka hinarap si Mr. Jeronimo. Kasi sir, bago pa lang siya. Lahat, di ba? Lahat ng empleyado. Nung bago pa lang dito at kagaya ka pa lang nila. Isinama ka na rin sa meeting, di ba? Opo, sir. Parang caught on guard na ito. Bakit hindi mo pini-attend si Miss Sandejas? Tanong pa nito. Walang sagot mula kay Mr. Jeronimo.
Sino dito ang inabuso ni Mr. Lee? Tanong pa ni Sebastian. Wala nagtangkang magtaas ng kamay. Wala nga pong inabuso si Tito dito, sir. Sinungaling yung nakakitang yon. Gusto lang kikilan si Tito. Mayabang pang sagot ni Mr. Jeronimo. Miss Sandehas, sino nakakita sa'yo nung babuyin ka ni Mr. Lee? Tanong sa kanya ni Sebastian. Kayo po, sir. Nagulantang ang lahat, partikular na si Mr. Jeronimo. Ako ang sinasabi mo sinungaling. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang kahayupan ng tiyuhin mo. Ngayon, sino ditong inabuso ni Mr. Lee? Magtaas na ng kamay. Halos mapaupo si Mr. Jeronimo dahil majority sa naroroon ay inabuso ng tiyuhin niya. Napaupo ang laki, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa tindi ng kahihiyang dinadanas. Ngayon, sabihin mo sinungaling ako. Hamon ni Sebastian dito. Isasama kita sa kakasuhan ko. At sisiguraduhin kong hindi ka makakapagtrabaho kahit saan o makapagnegosyo. Nagkamali ka ng kinalaban, mayabang. Iyon ba si Sabi? Hindi makapaniwala si RV. Hanip ang katawan, pre. Huwag mo nang pagpantasyahan, umanap ka na sayo. Saway niya sa kaibigan ng halatang interes kay Sabi. Patid niya nagka-crush ito sa babaeng gusto niya, pero hindi niya hahayaang mapalapit ito doon. Kamamaya, sa halip na siyang gustuhin, maibaling pa sa isang tao na gwapo ring gaya niya. Bakod na, ano yan? Hala mo na kailangan mong bakuran? Napapailing si RV sa kanya. Sayo siya, pre. Ang problema lang. Baka magwapuan siya sa akin. Alam mo naman ako, habulin ng girls. Kaya hindi ko masisisi si Sabi kung sakaling. Hangarin niya magustuhan ko. Aray! Isang una nang tumama sa ulo nito mula sa pagpapalipad ng kanyang kamay. Ano yan? Pikon. Ang gwapo mo kasi. Ibon kaya kita. Baka tutubo ka pa. Marami na magiging gwapo sa mundo. Sarkastiko niyan sabi sa kaharap. Lahi mo pa, hindi ba? Gusto mo? Alam mo, pikon ka. Umayos pa ng upo si RV saka siya hinarap. Bakit hindi ka pa magpakilala sa babaeng yun? Iniisip ko kasi kung maalala niya ako. Iba na kasi ang itsura ko nung mag-shave na ako. Hindi man lang ba siya nakakaramdam ng spark nung makita niya ako? Tanong niya sa kaibigan. Tignan mo ako unang lalaki sa buhay niya tapos parang hindi niya maramdaman sa sarili niya na magkakilala kami. Bakit? Required ba na tandaan ng mga taong nakaka-one night stand nila? Hindi naman, di ba? Kaya nga one night stand. Isang gabi lang yun ang pagkalimot. Ano ka ba? Sabi ni Harvey. At saka nagpatuloy. Kakapanood mo ng Korean drama. Feeling mo ganun din ang mangyayari sa'yo. Kwento lang yon. In reality, walang ganun. Anong isusunod mo dyan? Na nabuntis mo siya? Napaismid pa si RV sa pagsasabi sa kanya. Dami mong alam, RV. Bali mo nga tabuntis ko siya. Isa pa, binata ako. Wala akong pananagutan. At saka hindi ako babaerong tulad mo na baka kung kani-kanino nagkakaroon ng panganay. Pambabara niya sa kaibigan. Alam mo, minsan, yung ikinukwento mo, ikaw yan. Hindi ka ba nanonood ng Korean novela? Ha? Hindi, no? Ang pangit-pangit ang mga palabas nila. Nakakadiri, masyadong panoorin. Tanggi nito. Ikaw lang mahilig doon. Mga baklang mahilig manood ng ganong klase ng mga palabas. Sinipat niya ng tingin ng kaibigan. Naratal naman ito sa klase ng kanyang tinging ibinato dito. Bakit ganyang makatingin? Anong problema mo? Ngumuso pa ito tumingin-tingin sa kaliwat kanan. Patuloy naman niya itong tinitignan ng kakaiba. Aba hoy, yung tingin mo sa akin Sebastian parang pinagnanasaan mo ko. Hindi naman. Tinitingnan ko lang ang reactions mo. Bakit parang natatakot ka? Huwag mo sabihin, bakla ka. Biro niya sa kaibigan.